Eto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi John Aranten, Lodi Robert, Lodi Rayan Jen, Lodi JCM Pete, Lodi Joshua Oriel, Lodi Mary Ann Tupas, Lodi at Chad, Lodi Estrada Ditado, Lodi Roldan Ricario, Lodi Marvin Suansing. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-104 na kabanata, ang nakaraan. Hinawakan ni Doc Go ang kanyang espada na sinabi niya na dapat ko na bang subukan siya agad? Wala na sigurong paraan para maitago niya ang kanyang martial art sa harap ng kamatayan. Umiling na nakapikit na sinabi ni Yeren na hindi mo na kailangan gawin yon, senior sister. Dagdag pa ng isang babae sa kanila na tungkol kanino ba ito? At sino ang mula sa Isodyo Society? Narinig ko na kamakailan lang nag-post sila ng poster na nagsasabing magbabago sila para sa ikabubuti. Isodyo Society ito ay ang love club na sinalihan ni Ryu. At isang boses ang nagsalita na kaya pala nandito ang lahat. Napalingon si Doc Go na sinabi pa ng babaeng bagong dating na hinahanap kita kasi kailangan ko ng tulong, Lady Doc Go. Dagdag pa nito na paumanhin, pero kamakailan ay nakatanggap ako ng tip, pero hindi pa sigurado. Pero baka pumasok ang mga pervert sa 100 Cents Pavilion ngayong gabi. Sa pagpapatuloy, nagulat si Doc Go na napasabi siya na ang 100 Cents in. Ano bang sinasabi mo? Na nakatingin lang sa kanila si Yeren. Sinabi pa nito sa kanila na narinig ko lang sa kaibigan ko sa kabilang dorm. Kasi may kuya siyang nasa love club sabi raw baka ngayong gabi o bukas sila pumunta. Maaari itong wala lang, pero palihim niya akong sinabihan na mag-ingat kung sakaling totoo nga. Napalaki ng mga mata ito na napasabi si Doc Go na kahit gaano pa kabastos ang mga hayop na yun, hindi yun may isip. Na napasabi pa ang isang babae na talaga ba? Pero posible ba yun? Pinag-uusapan namin ang 100 cents in dito. At hindi ba sila naglagay ng poster na nagsasabing magbabago sila sa hinaharap? Napahawak ito sa bibig na kunyaring malungkot na sinabi pa na alam ko rin yun. Pero paano kung ang narinig ko ay lumabas na totoo? Balak ko sanang pag-usapan ito kasama sina Young Miss Pang, Young Miss Doc Go, at ang Young Miss ko, pero dahil hindi ko nakita kahit saan si Young Miss Pang ngayon. Bamaling ng tingin si Doc Go kay Yeren na sinabi nito sa kanya na junior sister, ano ang palagay mo tungkol dito? Sa tingin mo totoo ba yon? At pagkatapos ay tiningnan niya ito ng mabuti. Nakikita niya ang isip nito habang sinasabi sa kanila na oo, syempre alam kong katawa-tawa yon. At hindi naman ganoon kadaling makapasok sila rito, alam ko yun, pero na ang nakikita ni Yeren sa kanyang iniisip na sinasabi ay hindi ba nila ako paniwalaan? Nung sinabihan niya akong itago at mag-ingat, hindi ko ba dapat sinabi? Pero paano ako manahimik na lang kung baka talagang dumating ang mga malaswang hayop na yon? Nakatingin si Yeren dito na sinabi niya na mukhang ganoon nga. Nagulat si Doc Go na sinabi niya na siguradong sawa na sila sa buhay. Dagdag pa nito na hinawakan ang kanyang sandata na hindi ako makapaniwala na nagbalat kayo sila gamit ang poster at nagplano ng ganoong kasuklam-suklam na mga gawain. Aalisin ko agad ang mga hayop na yun. Masayang sinabi naman ng isang babae sa kanya na kung aalis ka, hayaan mo akong sumama. Kahit hindi ako mula sa 100 Cents in, nandoon pa rin ang puso ko kung nasaan ang mga kapatid ko. Muli na naman sinabi ng babaeng ito na pero, paano kung sabihin nila na hindi sila ang mga manyakes ng samahan? Humawak sa kanyang sandata ito na sinabi na kung ganoon, iisipin nila na nalaman na natin ang kanilang masamang balak at hindi na nila susubukang pumasok. Tara na, magandang pagsasanay ito. Ibig kong sabihin, panahon na para ipagtanggol ang katarungan. Tahimik lang na nakatingin si Yeren na may nagsalita na ganoon ba? Napatingin naman si Doc Go dito. Dagdag pa nito na sandali lang. Pakiramdam ko may narinig akong kakaiba. Sinabi mo ba na may sumusubok pumasok sa 100 Cents in? At may narinig din akong tungkol sa mga manyak mula sa Isodyo Society, huwag sabihin na. Sinabi naman ng babae na nakadilaw na nagsusumbong na Young Miss Gayang. Tama ang iniisip ninyo, sinabi yan sa akin ng kaibigan ko. At huwag ninyo akong tanungin kung sino siya. Na nakikita ni Yeren ang kanyang iniisip na sinabi nito dito na sinabi niya talaga sa akin na huwag ipaalam. Mukhang wala na talagang magagawa.
Na sinabi naman sa kanya ng bagong dating na babae na totoo ba talaga yun? Tuluyan ang nababaliw ang mga hayop na yun ha. Na sinabi nito sa isip na nakikita ni Yeren na magaling. Tama ang ginawa mong ipaalam sa akin ang sinabi ni Young Miss Hume. Pero, totoo nga na naisipan ng mga maruruming hayop na yun na lumampas sa hangganan at pumasok. Seryosong sinabi pa nito na kaya, balak mo ba silang parusahan? Na sinabi pa nito sa isip na nakikita ni Yeren na hindi maganda ito. Nangako ako sa pinuno ng Vice Association na huhulihin muna natin ang mga hayop na yun at dakpin. Paano ko sila mahihikayat na huwag ituloy ito? Sinabi naman ni Doc Go na dahil kaugnay din si Miss Guyang ng 100 Cents Inn, paano kung sabay tayong pumunta? Na sinabi naman ni Yeren na pero kung pupunta tayo at tatanungin sila ngayon, malamang tatanggihan nila yon. Sayang lang ang oras natin. Kung may ideya si Miss Guyang, pakisabi sa amin. Sinabi nito sa kanila na tama. Siguro gagawin din nila yan. Mas mainam siguro kung maghanda muna tayo at mag-antabay. Dagdag pa nito sa isip na nakikita ni Yeren na iniisip ko pa kung ano ang sasabihin, pero salamat at mas pinadali mo. Magiging maayos ang lahat kung ganito ang takbo. Na sinabi naman ni Doc Go na parang patibong, napatikom ito ng kamao na sinabi na tama. Kung tayo ang unang gumawa ng galaw at inalerto sila, hindi lang nila tatanggihan yon. Maaari pa nilang baguhin ang araw ng kanilang paglusob. Saka lang tayo mapapahamak ng higit. Dagdag pa nito sa isip na tama rin ito, kaya pakinggan ninyo ako. Tulad ng sinabi ng Hanma namin, bago pa man makapasok ang novelist 7 words, Godly Sword sa maruming lugar na yon, kailangan nating mabilis na dakpin ang mga hayop na yon. Na napasabi ang naka-orange na babae na naku, oo nakakatakot isipin kung ano ang pwede nilang gawin, kitang-kita ko na ang takot. Masayang sinabi ng babaeng ito na nakatingin kay Doc Go na wow. Ibig bang sabihin mag-aambush kayo sa kanila kasama ang 12 superintendent sa gabi? Ha, sana na-assign ako sa 100 Cents Inn para makita yan. Sinabi naman ni Doc Go na nakatingin sa gilid na hindi. Kung magtatangka tayong maglatag ng patibong, mas mabuti na huwag malaman ng mga supervisor ang tungkol dito. Kung ipaalam natin sa kanila nang walang dahilan, magtatrabaho ng sobra ang lahat ng 12 nila magdamag. Na muli na namang sinabi nito na nakaharap sa isang babae na at kung bigla nating higpitan ang seguridad. Babaguhin lang nila ang plano. Malamang hihintayin nila ang ibang araw para tayo'y magbaba ng pagbabantay. Dagdag pa nito sa isip na nakatingin sa kanila si Yeren na bakit kaya inayos ng napakaganda ng babaeng may isang mata ito para sa akin. Napahinga naman ang nakadilaw na babae na sinabi na kaya, dapat tahimik na ipagtanggol ng mga puwersa ng seguridad ng 100 Cents Inn ang kanilang sarili. Ang 100 Cents Inn ang pinakamalaking gusali sa mga dormitoryo at mga inn, kaya paano natin malalaman kung saan lalabas ang mga manyak na iyon? Sinabi naman ni Yeren sa kanila na ang 100 Cents Inn ay hindi basta simpleng malaking tuluyan. Itinayo ito ng isa sa Chienmo Samsungs, ang aming guro, ang Sword Sovereign mismo. Kapag dumadaan dito si guro, nananatili siya sa Sword Sovereign Tower, na nasa pinakamataas na palapag ng 100 Cents Inn. Dagdag pa ni Yeren dito na dahil nandyan pa rin ang espiritu at kaluluwa ng master simula noon, lahat ng 12 superintendent ay nagbabantay sa inn. Dahil sobrang higpit ng seguridad, malabong makapasok ang isang tao nang walang tulong mula sa isang insider sa women's dormitory. Napahawak sa baba si Doc Go na sinabi niya na tulong ng isang insider mula sa women's dormitory. Walang paraan. Siya ba yung batang nagsabi na may kuya sa Isojo Society? Nagulat ang naka-orange na napatingin sa kanyang sinabi na nako. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi siya nagmula sa 100 Cents Inn, at hindi ko pa nasabi sa kanya dahil sa mga proseso ng seguridad. Napatingin ng seryoso ang isang babae na sinabi sa kanyang isip na sigurado akong hindi siya yun. At tungkol sa paraan para makapasok sa 100 Cents Inn. Ako ang nagpakita sa kanila ng daan. Pumikit na tumungo ng bahagya ang ulo na sinabi niya na nakatikom ang kamao sa harap ng bibig na well, kaysa magtalo na lang tungkol dyan. Tingin ko, panahon na para pag-usapan ang mga kontra pamamaraan. Tulad ng sabi ni Miss na, limitado rin naman ang ruta ko, kaya pag-usapan na natin. Naisip ko rin bigla ang ilang ideya. Dagdag pa nito na napatingin ang tatlo sa kanya na sayang na nawawala si Miss Pang, pero kung si Miss Na at si Miss Doc Go ang magpapas siya, kusang susunod ang lahat ng iba.
Dagdag pa nito sa isip na oo. Kami ni Hanma ay napagplanuhan na ang lahat. Basta susunod kayo, wala namang seryosong mangyayari. Napapungay ng mata si Yeren na sinabi niya na nauunawaan ko. Dagdag pa niya na makikita ang mga punong ito na kaya, nais kong marinig ang opinyon mo, Miss Gayang. Kung sakaling makita natin si Miss Pang mamaya, ako mismo ang magpapaabot ng ideya mo sa kanya o iiwanan siya ng sulat. At pagkatapos makikita ang mga gusaling ito, na sinasabi ng isang tao sa kanyang isip na ang dali niyang basahin, kay walang hiya niyang gago. Dagdag pa sa isip ni Yomdo na naiinis na ang yelong bastos na yon, palaging pumipigil sa akin tuwing may ginagawa ako. Na sinabi pa nito sa isip niya na makikita ang yelong tao na ikaw ang magtuturo sa Jujak Squad. Ako naman ang magtuturo sa Blue Dragon Squad. Dagdag pa niya sa kanyang isip na naiisip si Ryo na natinunaw ang yelong tao na binugahan ng apoy niya ito. Na ang kaawa-awang walang hiyang yun. Ipapadala ko sa iyo ang isang mahusay na guro bilang regalo balang araw. Biglang isang boses ang napakinggan niya na ano ang iniisip mo. Ito pala ay si Mr. Ice Cube na sinabi pa sa kanya na hindi ako makapaniwala na ang isang taong dati ay lumalaban at walang pakialam sa kahit ano, biglang nagsabi na tuturuan niya ang mga bata. Bigla mo bang natagpuan ang hilig sa pagtuturo? Na naiinis na napalingon sa kanya si Yomdo. Nag-aapoy na itinuro niya ito na sinabi na ito ay dahil pakiramdam ko ay sayang kung ang mga bata ay matututo mula sa isang tulad mo. Napangiwi naman ang mukha si Mr. Ice Cube na sinabi niya na ako dapat ang nagsasabi niyan. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong makamit sa pagpapanggap na may hilig ka sa pagtuturo, pero hindi ito magtatagumpay ayon sa gusto mo. Dagdag pa nitong madilim na ngumiti na hindi naman parang nawala ang basura mong personalidad. Sigurado akong ituturo mo sa mga bata ang Padalos Dalos at walang plano, di ba? At sa tinatawag mong pagtuturo, hindi kailanman malalampasan ng Jujak Squad mo ang Blue Dragon Squad ko. Seryosong sinabi naman sa kanya ni Yomdo na alam ko kung gaano kakalupit at walang pusong tao. Ano ba ang matuturo mo sa mga inosenteng bata? Gago ka. Sumagot ito sa kanya na kung kilala mo ang kalaban mo, mananalo ka sa 100 laban, sayang lang at hindi mo kilala ko o ang Blue Dragon Squad. Dagdag pa niya na ako ay isang respetadong guro. Pagkatapos lamang ng 5 taon dito, ako na ang nag-iisang respetadong guro sa kasalukuyang Chienmo Academy. Kahit hindi ko ipinasa ang sarili kong martial arts, nakapagtalaga na ako ng 4 na sect masters, 9 na family heads, at 12 ng mahalagang tauhan ng Zhongqian Alliance, Heavenly Justice Alliance, at wala ni isa sa mga disipulo na personal kong tinuruan ang nakaranas ng key deviation. Dagdag pa nito na makikita na naiinis si Yomdo na kasalukuyan silang aktibo sa lahat ng bahagi ng Miriam, at hanggang ngayon, di mabilang na mga magiging family heads ang sumusunod sa aking mga aral. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa pinakabagong mga trend sa edukasyon, nakagawa ako ng isang breakthrough sa self-directed learning at discussion education. Na sinabi naman ni Yomdo sa isip na may paraan ba para epektibong patigilin ang bibig ng malas na yan. At oo, kung iisipin ko kung ano ang gagawin ng demonyong iyon sa mga ganitong pagkakataon. Sinabi pa nito sa kanya na at ang pinaka-promising na talento sa kasalukuyang Chienmo Academy ay ang Blue Dragon Squad. Inasar niya ito tulad ng ginagawa ni Ryo na sinabi sa kanya na ano naman ngayon. Mabuti para sa iyo, at di ako makapaniwala na kahit mga bulate ay pwede ring magbitbit ng espada. Sabik na akong makita ito. Sadyang ginamit niya ang ibang pangalan para sa Blue Dragon Squad. Ang Earthen Dragons ay ang ibig sabihin din ay mga bulate. Nainis ito sa kanya na nagpalabas ng yelo na sinabi na dahil nagkalakas loob kang pagsamahin ang dalawa at insultuhan ang Blue Dragon Squad. Mukhang niluto ng apoy ng ki ang utak mo. Dagdag pa nito habang makikita ang bahay na ito, sinabi na hindi mo ba alam na ang direktang inapo ng pinuno ng Chienmo Academy ay nasa Blue Dragon Group din. At pagkatapos ay makikita ang isang peel sa isang kahon na sinasabi na ginamit mo na ba lahat ng sangkap na ibinigay ko sa iyo? Tumugon ito na oo. Siyempre, sa loob ng dragon peel ay nandyan ang mahalagang snow lotus, sungay ng puting osa, yellow ginseng na pinatanda gamit ang espesyal na lihim na paraan sa loob ng 3 taon, at pati gypsum. Ibinato sa kanya ang gintong ito habang sinsabi na hinihalo ito sa perpektong sukat, kaya wala kang dapat ikabahala sa mga side effects nito. Pero, ang My Lady ay sapat na ng payat ngayon, bakit mo pa kailangang
Na biglang tinamaan ito ng ginto sa muka na sinabi pa na aray ko, ang inutil kong bibig ay napausad na naman. Dahil baka maging medyo nakakalaso ng mga gamot na katangian nito. Nag-alala lang ako tungkol doon. Sinabi naman sa kanya ng babaeng ito na magiging delikado kung patuloy kang magtatanong ng walang kwenta. Kung gusto mong mabuhay ng matagal at ipagpatuloy ang negosyo, gamitin mo ang bibig mo kapag kumakain lang. Habang papaalis ang babae ay yumuko nitong sinabi na, "Oo, ma'am. Tatandaan ko yun magpakailanman." At pagkatapos makikita ang dalawang ito na sinabi na ginang, "Nakuha niyo na ba ang dragon pill?" Sumagot ito na siyempre, "Bumalik na tayo." Tumatakbo ang mga kabayo na may nagsasalita na kasama ang master ng ika-9 na faction sa Blue Dragon Squad, siguradong magugulat ang lahat sa 8 pamilya sa ating ginang. Dagdag pa ng isang tumatawa na dahil nakuha na ng ating ginang ang dragon pill. Magiging aktibo ang ginang sa tagumpay at pagkatalo ng Jujak Squad. Na sumagot itong nakangiti na ang master ng ika-9 na faction, "Ha, kung iisipin, may ganun nga, di ba? Hindi ko naman siya masyadong pinapansin, pero sana hindi siya makialam sa laro." Malakas na tumatawa ang mga ito habang mabilis na tumatakbo ang kabayo na sinabi pa na yun ay isang napakagandang sagot. At sumapit na ang gabi na makikita ang gusaling ito. Naglalakad ang babaeng ito habang papasok sa pinto na nakatalukbong. Na sinasabi niya sa isip na ang 100 Cents Inn ay kakaibang tahimik ngayon. May katuturan naman, medyo gabi na kasi at dumaan pa ako sa ilang lugar bago bumalik dito. Well, wala namang problema sa akin dahil magagamit ko naman ang kwartong ito para sa sarili ko. Dagdag pa nito habang binuksan ang kahon na may lamang pills na nakuha niya kanina na medyo pagod na ako, pero mas mabuti sigurong kunin ang dragon pill ngayon at I-absorb ito. Tinanggal ang nakatalukbong sa kanyang ulo na sinabi pang nakapikit na una. Kailangan ko munang mag-relax. At ilang sandali pa ay biglang may lamubo sa katawan nito. At pati sa kanyang hita. Biglang may isang mahinang kalabog ang kanyang napakinggan. Na agad itong napalingon. Na makikita ang itsura niya ay tumaba. Nakatingin ito sa pintuan na malalim ang paghinga. Ito pala ay si Ryu na agad na napatalon sa itaas na napatakip ng bibig. At dito na po nagtatapos ang ika-104 na kabanata. Ika-104 na kabanata. Sa pagpapatuloy, flashback, sinasabi pa ng babae na makikita ang mga ito na may panahon na pinupuri ako dahil sa pagiging chubby. Na sinabi ng matanda na sa simpleng pagtingin ko sa iyo, alam ko na ikaw ang nag-iisang apo ng Sword Saint at ang inapo ng Lord. Tunay nga, ang pagiging chubby at pagkakaroon ng kakaibang lakas ng kalamnan ay ang pinakamahusay na paraan para maging kahangahangang babae sa hinaharap. Dagdag pa ng kanyang ama na ego, napakabuti na siya ay malusog. Natumugon ang kanyang ina na nako. Chubby siya pero maputi ang balat kaya cute din. Pwede ko bang haplasin ang mga pisngi mo? Sinabi pa ng babaeng mataba na kaya nga akala ko maganda ko. Makikita ito na lumaki na sinabi pa niya na yung isa naman ang nagpatunay sa akin na hindi pala. Ay isang tao na nanirahan sa Chienmu Academy kasama ang kanyang ama. Ito pala ay si Yeron na sinabi sa kanya na hello. Ang pangalan ko ay na Yeron. Dagdag pa ng babaeng mataba na isang araw, nang dumaan ang tunay na tao. Namula ang mga muka ng mga ito na sinabi ng matanda na wow. Ang puso ko, sabi naman ng kanyang ama na ang ganda. Ganito ba ang itsura ng isang heavenly fairy? Na nakatingin lang ang kanyang ina na namamangha. Sinabi pa ng matabang babae na at doon ko nakita kung paano nakakatawag ng pansin, pagmamahal, at paghanga ang tunay na kagandahan sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon. At ang taong nagpatunay sa akin kung ano ako. Na sinabi ng prinsipal na pinakilala ang batang ito na Haryong, ang batang master na ito ang tagapagmana ng Samryangbo. Na sinabi ng bata na ako si Yung Cheon-myung. Sinabi pa ni Haryong na bigla siyang lumitaw isang araw. Isang batang nagpatibok sa puso ko sa unang pagkakataon sa aking buhay. Na sinabi niya sa bata na pasensya na. Naiisip kong nababato ka siguro, di ba? Habang nag-uusap ang mga nakatatanda, gusto mo bang maglaro kasama ako? Pinunit niya ang puso ko sa isang salita lang. Nakangiwi nitong sinabi sa kanya na hindi pwede. Ikaw na baboy. Sinabi pa nito habang naalala na siya ay umiiyak na simula noon, para maging payat, hindi ako nag-atubiling gumamit ng kahit anong paraan at metodo.
Pagsasanay, pagkatapos ay pagsasanay, at muli pang pagsasanay. Pagdidyeta, at dieta. At ang resulta ay, na napasigaw ito na sinabi na ano ba to? Bakit tuloy-tuloy pa rin akong tumataba? Umiiyak ang kanyang ina na sinabi sa kanya na ang aming mahal na anak. Pakilabas ka at kumain ng kahit ano, wala nang silbi ang lahat kung hindi ka malusog. Na sinabi pa ng isa na, mukhang mataba ka lang sa labas, pero hindi mo ba alam na ang katawan mo ay tulad ng sa isang natural na martial artist na binubuo ng malalambot na kalamnan? At hindi mo ba nakita kung gaano kasaya ang lolo mo sa tuwing nasaksihan niya ang lakas mo? Sumagot naman ito habang naglalakad nang nakatungo na ako. Talagang ayaw ko niyan, na sinayga pa nito na hindi ko kailanman ginasto na maging isang malusog na baboy. At pagkatapos makikita ito na itinaas ang isang libro na sinsabing sinisigaw na ang lolo mo sa ina ay dumating para magbigay ng magandang bagay sa aming cute na haryong. Ito ay isang kamanghamanghang tsigang na tumutulong sa iyo na kontrolin ang lahat ng bahagi ng iyong katawan ayon sa iyong kagustuhan. Ang Tianzu Buddha Gentle Divine Art. Namangha siya na nakatingin dito na sinabi pa na ito ay nababalot sa isang makinang na sinag ng liwanag. Ang Tianzu, historikal na pangalang silangang Asyano para sa India, mula sa aking lolo sa ina na tumulong sa akin na matagpuan ang kamanghamanghang divine art, hanggang sa aking ina na nagbigay sa akin ng espesyal na pinrosesong elixir upang matutunan ko ang divine art ng mabilis hanggat maaari nang hindi tumataba. At sa aking ama na ibinigay pa nga ang kanyang inner chi. Pagkatapos ng kanilang lahat ng pagsusumikap at 3 taon ng pagsasanay sa akin hanggang sa magdumi ako ng dugo. Sa wakas, nagawa kong burahin ang dati kong sarili. Ito ay isang lihim na matagal ko nang itinatago na walang nakakaalam kundi ang aking pamilya, isang lihim na itinatago ko na para bang wala itong umiiral sa mundong ito. Balik sa kasalukuyan, na sinabi pa niya habang nakapikit na nakaupo na ang tanging mga sandali na ipinapakita ko ang aking dating anyo ay kapag naabot ko ang Dejuchian stage, ang pinakamalalim na sandali ng aking pranayama. At bago ko inumin ang elixir, kapag kailangan kong ibalik ang aking katawan sa kanyang natural na estado. Na makikita ang kanyang katawan na lumulobo. At nagulat siya ng isang kalaskas ang kanyang narinig. Na agad itong napalingon sa likod. Na tumingin sa pintuan ng tahimik. Ito pala ay si Ryo na agad na tumalon sa kisame ng kama na napatakip ng bibig na sinabi na buwisit. At pagkatapos sumuntok siya sa palad na mula sa itaas na sinabi niya na patawad. Dahil napunta ako sa maling kwarto. May nakita akong hindi ko dapat nakita. Nagulat ito na napatingin sa kanya na sinabi na sino ka? Ikaw ba yung pervert na nagtago sa girls' dorm? Sino ka ba talaga? Gago. Sumagot siya na sa tingin ko hindi ko yun masabi sa'yo. Kasi kasalukuyan akong abala sa isang nakakainis na patibong. Na sinabi sa kanya ni Haryong na anong kalokohan yan. Buwisit, kung anuman. Dagdag pa niya sa isip na huwag kang maapekto sa baliw na yan. Magpakalma muna tayo. Kung magingay ako at pumasok ang mga tao dito, tapos na ako. Naiinis itong nakatingin sa kanyang sinasabi sa isip na kung susubukan kong ibalik ang katawan ko, tatakbo na ang gago habang ginagawa ko yun. Kaya wala nang ibang pagpipilian. Lumiwanag ang mga mata nito na tumalon sa kanyang nakatikom ang kamaong sinabi sa isip na ang patay na tao ay hindi na makakapagsasalita. Nagulat siya na sinabi pa ni Haryong sa kanyang isip na iwanan muna natin ang pag-iisip pagkatapos isara ng tuluyan ang bibig ng daga na ito. Kasing tahimik hanggat maaari, na kasing bilis ng hangin. Nailega ni Ryo ang suntok nito, na agad na umiikot sa ere. Nagagawa ng pagsipa habang sinasabi na mamatay ka. Na, gago, bayaran mo ang mga kasalanan mo ng buhay mo. Naiwasang muli ito ni Ryo na sinabi niya na yun din ay medyo mahirap. At pagkatapos ay umiikot siyang bumaba sa sahig. Bumunot ng espada si Haryong. Sinigaw pa nito habang hinampa kay Ryo ang espada na tumahimik ka, kapag sumilip ka sa lihim ng iba, kailangan mong maging handa sa mga kahihinatnan. Habang nakatayo lang siya sinabi na talagang akong humihingi ng paumanhin sa nangyari ngayon, pero imbes na patayin mo ako. Pwede ba tayong magkasundo na manahimik na lang ako habang buhay? Napababa siya ng katawan na iniwasan ang espada nito habang sinasabi pa sa kanya ni Haryong na mamatay ka. Mabilis namang hinawakan ni Ryo ang braso nito na sinabi niya na paumanhin. Habang hawak niya ang braso nito sinabi sa isip na ang hayop na to. Nakaiwas sa atake ko at nahawakan pa ang palso ko.
Sinabi naman sa kanya ni Ryo na masyado akong malakas para mahawakan ang espada mo, kaya natakot akong masira ito, at may agarang kailangan akong tapusin bago ipagpatuloy ang laban. At pagkatapos ay sinuntok si Ryo nito habang sinasabi na saan mo iniisip na pumunta ha. Agad na iniwasan nito ni Ryo habang tinusok nito ang kanyang mga pressure point na sinabi niya na wow. Paano kung sandali muna tayong huminto para magpahinga? Nakakagulat ka. Ang lakas mo at mahirap talagang pindutin ang pressure points mo. At hindi ko rin pwedeng sobrahan. Nagulat ito na napasabi na gagaw kang bastos na manyak, paano mo nagawa to? Sinabi naman ni Ryo sa kanya na muli, taos puso akong humihingi ng paumanhin kung nasaktan kita nang hindi sinasadya ngayon. Saka, pasensya na rin po. Mabilis na umalis si Ryo habang tumalon na sinabi na at huwag kang mag-alala. Itatago ko ang sikreto mo hanggat hindi nanganganib ang buhay ko. Natamba si Haryong sa sahig na sinabi sa isip na ang hayop na yun, pinindot niya ang punto ko na pamamanhid. Ang pressure point na kapag pinindot ay nagiging dahilan para pansamantalang hindi makagalaw ang katawan o maging paralizado. Maaari rin itong magdulot ng permanenteng paralisis kung pinindot ng malakas. Sinabi nito habang nakaluhod na sa kabutihang palad, hindi niya pinindot ng husto. Pero akala ko hindi ko aabot sa ganitong kalagayan. Hahanapin kita at papatayin kita, kahit ano paman, bastos na hayop. Lumapit sa bintana na sinilip ang labas na hinahanap siyang sinabi pa na nasaan siya. Tumalon ba siya nang hindi sinisilip ang ilalim? Biglang napatingala ito. Nakita niya si Ryo na gumagapang sa pader na sinabi pa ni Haryong na ang halimaw na yun. Huwag mong sabihing pupunta siya sa. Agad siyang umupo sa sahig na sinabi pa na ang silid ni Nabing Bikbong at Dok Anbong ba? O yung nasa kabila, ang Sword Sovereign Tower. Kahit saan ka pumunta, kung hindi kita papatayin, ikaw ang mamamatay sa lalong madaling panahon. Agad na nag-meditate ito na sinabi pa na pero kailangan ko munang alisin ang epekto ng pressure point, bumalik sa dati kong kalagayan, saka ko siya susundan. Makikita si Ryo sa bintana na sinabi pa ni Haryong sa isip na kung buhay pa siya sa oras na yun. Ako na mismo ang pupunta at tatapusin siya. Sinabi naman ni Ryo na dahil medyo kinabahan ako, mahina siguro ang tama ako. Kakaiba, ang dami ng taba at kalamnan niya sa pagitan ng pressure points. Pero hindi ibig sabihin na pwede akong mag-relax sa ganitong sitwasyon. Nakita niya ang bintana na sinabi niya na ito na ba ang lugar? Kung hindi ito nasa ikatlong palapag, dapat nasa ikaapat na palapag, di ba? Sa anumang kaso, kailangan kong tanungin ang mga yon para sa mas tumpak na impormasyon sa susunod. Naalala niya ang lalaking nakapula na miyembro din ng Love Club na sinabi pa niya na kung gusto mo akong sabihan, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya na kaya, sa ilang sandali, 4 na lalaki mula sa Isojo Society ang susubukang pumasok sa 100 Cents Inn. Kahit paano, sa tingin ko patibong ito. At mga 1 oras na ang nakalipas bago ito. Na sinabi pa sa kanya. Nito na matagal na rin kaya medyo nakakahiya. Pero ako, si Dang Cholji, at si Chon Sohai ay palihim na inobserbahan ng Chief, Vice Chief, at si Hail Tae. Pero ngayong hapon, si Hail Tae, na nagpasimula ng planong ito. Bigla na lang pumunta sa Chienmubok Pavilion, ibinalik ang libro at binati ang babaeng librarian gamit ang mga mata niya. Napahinga si Ryo na sinabi niya na ang baliw na yon. Ibig bang sabihin nakikipagsabuatan siya sa librarian na yon? Sinabi naman ni Moyong-hu na paano ka nakagawa ng ganoong conclusion mula lang sa pagpunta niya sa Chienmubok Pavilion. Sinabi nito sa kanya na ang ibig kong sabihin, kung hindi naman exam season, bakit siya pupunta sa ganitong lugar? Tiyak na may lihim siyang pagkikita sa isang babae. Si Hail Tae rin ay regular na customer ng Isojo Society. Sinabi naman ni Ryo na hindi mo ba nabasa ang mga paalala sa terms and conditions sa likod ng application form ng Isojo Society? Kung kumalat ang chismis na sumali ka, pwede kang atakihin ng mga babae sa loob ng 10 metro anumang oras. Kahit na makapunta siya sa Chienmubok Pavilion. Kaya ba niyang bumati sa isang babae? Walang paraan. Dagdag pa niya na ikinagulat ni Moyong-hu na sa anumang kaso, baka hindi natin alam kung ano ang patibong, pero lahat maliban sa atin. Rayang-rayang, Junho, at Uncle Jang ay nahuhulog dito, di ba? Na sumagot ang nakapula na tama. Lahat ay nadala sa init ng sandali, kaya tumaya at bumoto sila.
Sa tingin ko, alam na ng mga tao sa 100 cents in na papunta tayo. Dagdag pa niya na sa tingin ko, hindi tayo pakikinggan ng chief dahil sobra na siyang nahumaling dito. Nalaman niya ang kahinaan ni Chulji at medyo pinilit siyang pumasok sa loob. Napahawak ito sa ulo na sinabi pa na naroon ng Sword Sovereign Tower sa 100 cents in at si Bing Baekbong, ang ina po ng Alliance Leader. Kung may mahuli sa lugar na yon, tapos na ang Isojo Society natin. Napahawak naman sa leeg si Ryo na sinabi niya na magiging problema yon sa maraming aspeto. Kung sabay-sabay na maraming tao, nakakainis, kaya kailangan kong pumunta mag-isa at dakpin ang 4 bago pa iyon mangyari. Napasabi naman si Moyong-hu na ikaw, mag-isa? Plano mo bang ipaalam sa instructor at sa 100 cents in ng maaga at ibahagi sa publiko? Na sinabi naman ng nakapula na hindi pwede. Kung mangyayari yon, tapos na tayong lahat. Kaya nga plano ko sanang tawagan ka ng hiwalay at makipag-usap, Ryu yon. Sinabi mo sa akin na makikinig ka sa anumang kwento na may kinalaman sa Isojo Society kaya. Na sinabi ni Ryo na maayos naman, lumabas na mabuti ang lahat. Ako ang magiging saksi mamaya, at para ipaalam din sa 100 cents in. Itinaas ang isang daliri niya na sinabi pa na nakatingin sa kanya si Moyong-hu na hindi ito ang karaniwan kong paraan ng paggawa ng bagay. Mas mabuti kung ako mismo ang makakapagparusa sa kanila. Kapag nahuli ko na ang mga taong yon, kailangan nating linisin ang Isojo Society para sa mas maliwanag na hinaharap nito. Balik sa kanya na nakatingin sa bintana na sinabi niya sa isip na dahil inihanda nila ang patibong ng maaga, medyo curious ako. Hindi ba ipinakita sa blueprint na nakuha ni Dang Chulji na may 5 ruta ng pagsalakay at 5 destinasyon? At pagkatapos makikita ang laundry room sa 2nd floor, na ang isang ito ay makikita na nagtatago sa ilalim na nakaabang sa kanya ang mga babae. Na ang chief naman ay nagtatago sa kisame na sinabi ng naka-orange na nako. Miss Dokgo, sobrang naiinggit ako sa katawan mo. Na tumugon nito na seryoso, ang batang babae na to. Paano mo ako napapahiya ng ganito? Dagdag pa ng isa na nasa gitna na gusto ko rin maging kagaya ni Miss Na. O Miss Dokgo, ang saya naman yan. Ang lugar na ito ay ang shared bathroom at changing room sa basement. Makikita naman si Iltae na kausap ang babaeng ito, na sinabi pa ni Ryu na ang pangalawang bodega sa ikalawang palapag ng 100 cents in para sa pagtatago ng iba't ibang gamit, na sinasabing magandang ruta. Para sa infiltration, dagdag pa niya na at ang pinakamahirap pasukin na lugar, pero kung gagawin mo ng maayos, maaaring makita mo ang martial intent ng Sword Sovereign. Pero sinasabing ang mga superintendent ang nagbabantay sa lugar na ito. Sinabi pa niya na napahawak sa babana at panghuli, ang kwarto ni Bing Baekbong, na nasa ikatlo o ika-4 na palapag, at hindi yun yung sa nakaraang sandali, kaya ito na dapat, di ba? Sinabi pa niya na sakto lang, mukhang may naghihintay rin sa loob. At isang tao ang nakabagsak. At dito na po nagtatapos ang ika-105 kabanata.